Oha, pa-victim. Hirap ng tao eh. Ay, hindi naman kailangan pag-aralan yan. Oh, ito, wag na daw mag-aral, boy. Alam mo yung obvious na obvious yung technique nila ng mga politiko na ganyan. Sabihin nila, hindi nyo kasi naiintindihan yung hirap na dinadanas namin. Tapos, pag nag-lifestyle check ka, sila yung puro inom, puro tambay lang, walang ibang ginagawa, di ba? So, hindi nagre-resulta yung ginagawa nila doon sa gusto nilang lifestyle. Pero, pinipilit pa rin nila kasi nga, well, they are entitled to the lifestyle they did not work for. Tapos yung isa naman, wag na daw mag-aral, boy. Parang yung boy, pareho sila ng bonjing. Wag na daw mag-aral. Ba't pa pag-aaralan yan? Basta itaas na lang ng itaas. Gawin natin, mga weekly tayo magtaas na sweldo. Di ba? Tignan natin kung may value pa yung piso next year. Di ba? Kaya ka nga nag-aaral para malaman mo yung mga consequences. Yung mga consequences na hindi mo makita nung panahong mga tanga ka pa. Pero, Diyos mio, ayaw mag-aral ng Pilipino. Ayaw nilang mag-ambag sa Pilipinas ng kagalingan nila. Kundi ang gusto lang nilang mangyari, maging entitled sila para magtrabaho yung ibang tao at gumanda yung buhay nila. Sakit? Anong mali sa sinabi ko? Sabihin nyo naman, generalize mo naman. Well, I am not talking about other cases. I am talking about specific cases na kung saan ginagamit nila yung pagiging mahirap nila. Para kayong sinabi ni General Luna eh. Naniniwala kayo sa pag-ibig ng isang... Ay, nako. Perfect yung nagtagpo yung pa-victim, tapos yung pa-white knight na politiko, pa-messiah complex na politiko. Sabihin ng politiko, ako ang magliligtas sa inyo, wala kayong ibang gagawin, hindi kayo mahirapan, hindi kayong tatrabaho, 'di ba? Easy lang kayo, as is, inom-inom lang kayo, 'di ba? Iboto nyo lang ako. Sila tanga. Woo! Ang galing! Ang bravo! Hindi na tayo magtatrabaho. Inom-inom na lang tong it's bingo. And there you have it. A bunch of citizens who are entitled for the life that they did not want to work for. This is Pinoy Extreme. Have a good day.